kan alas 10 nin pagkaaga. Papitik-pitik lang sa BBS. Mga tugang maray na aga po sa endo kabusal daw po tabi kita ngunyan kanda Martes asinda pizza 20 o 30 na kanda bulan kan Disyembre 2025. Kaya ba niya to dyan sa Engineering Department, yaon dyan si Sir Chief Engineer Ariel Camarote asin man, si Sir Pastor Serge sa Marmol. Nagaantabay kamo sa programang Papitik-Pitik lang. Ako po si Pitik Junel Cuba. Good morning, maray na aga po. Pilipinas, marhay na aga sa mga parantabay sa Bicol Region asin sa paborito kong probinsya kan Camarines Sur, pinakamagayon sa Gabos na probinsya sa Bicol Region na marhay na aga po sa satuya mga kabarangay. Bueno, duman sa mga kababayan ta, sharing ka na nakaugalian niya to duman sa mga kababayan ta, pwede ka mo magpaabot ka na sa indong mga opinion, reparo, sumbong, komentaryo, sin iba pa, greetings, mga tugang, ipadara lang yan, basahon ta, digdi po sa laog kan na programa. Pero, aron kan sa tuya pong ginigibo oral daw, mahagad kita nin bendisyon sa mahal na Diyos, tabangan kita sa satuyang trabaho na matapos nin maray, kaya mahagad kita nin bendisyon. Oya po ang satuyang daily bread. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, isang buhay na masagana at ganap. Ang banal na salitang inyong narinig ay hango sa Biblia, Aklat ng Juan, Gis. Amen. Salamat sa mahal na Diyos, mga tugang. Duman sa nadang ugta, mga tugang na daily bread, digdi, mga tugang padusang kagadanan para po duman sa partibismo kan mga minaabot na mga parabon. No? Pero mga tugang ngunyan duman sa mga kababayan ta, holiday, holiday ngunyad, mga tugang kasubago si mga maestra, inaapot kung ano masasabi, mayong masabi, kung anda pwede nindang maitaong pahayag sa mga jóvenes na nagaantabay mayo, siguro digdi itong mga maestra lingaw na, kan mga agi-agi, kan sa tuya pong pinagsisilibrar ngunyan. Ano pala ang pinagsisilibrar ta? Ngunyan na aldaw, kaya po holiday, mga tugang, pastor, ano ang sinisilibrar ta ngunyan na aldaw? Kamong mga tugang na naghantabay. Garo lingaw si pastor, day nag-aansap kan kamot. Nakatugang anda pinagsisilibrar tangon niya na aldaw, kaya holiday po iyo ang pagtaunin na pag-umaw, pag-onra ki Dr. Jose Rizal anda sa tuya pong national hero, mga tugang. Ano po? So an sa iyang ika-129 na pagkagadan, 129 taon na kagadanan na mga tugang. Kadakol po ang mga kababayan ta, hindi nag-aarama, padapit po digdi sa pagkagadan. Konsisay si mga involved persona, paano nangyari na ginadan si Dr. Jose Rizal, ani ba pang talaan kan na buhay ni Rizal, si Kayit Bunaan bahala kayan. So, mga tugang and party, taano ta pinagpadusahanin bitay, sisay ang mga padusanin bitay partner. Sisay ang nagsintensya, pastor, sisay nagsintensya pastor kay Dr. Jose Rizal. Pastor, ako nakakasiguro ako pastor, bako ako ika pastor.
Ako nakakasiguro dahil ko nagsintensya ng kagadanan kay Dr. Jose Rizal. Ano po? Pero mga tugang, Puera de los Buenos, doon sa mga kababayan ta. Ano po? Si Isay nag-sintensya kay Dr. Jose Rizal. Siyempre masabi ka mo, itong mga kalaban na kanda Pilipino, panahon kan Espanyol, di Espanyol nga nagsintensya. Iyo, tama ka mo, Espanyol, na nagsintensya. Kaya lang, si Isay, nagkaigwa ni due process. Siyempre baga, pag nagkakaigwa baga ni sentensyang kagadanan na mga tugang, ipapaagian sa bista. May kurti na madangog kayan. Ano po? May kurti na madangog kayan. So, paanong paagi nagkaigwa ni taano ta na sintensyahan ni kagadanan si Dr. Jose Rizal. So mga tugang, kan panahon ni Dr. Rizal, mayo pa man ako, mayo pa kamo, aram ko mayo pa man kamo sabi mga tugang, pagperma sa party kan sintensyang kagadanan ki Rizal, mga tugang, pinagpermahan ang sintensyang kagadanan ni Rizal, mga tugang. Ini nagkaigwago na nin pagbista, nagkaigwa nin bista sa korte. Pinagbistahan si Rizal asin sarong maliwanag na patunay nin kawara nin hustisya kan mga Espanyol. Tama ka mo, Espanyol, mga tugang. Nagbista ki Rizal. Pero bako lang ini, mga tugang na nakakangisi, mayo po ning katotohanan ang pagbista na nangyari po digdi. Si Rizal, mga tugang, saro pong sibilyan. Asin digdi po, mga tugang, pinagbistahan si Rizal kan pinagsasabing military court. Pag military court dapat, pag sinabing court martial, parte, ang bibistan dyan sa court martial, itong mga sinasabing mga soldados, partner. Kaya nga ni court martial. So, military court nagbista ki Rizal, mga tugang. Itong inaapod na court martial. Iniyo po, mga tugang, sibilyan si Rizal. Bako man si Rizal na soldados. Bako man si Rizal na girilya. Ano man tabibistan siya, mahapot ka mo. Kaya nga ni bakong makaustisya, ang sabi bako pong makaustisya itong pagbista kay Rizal, ninulita ini binistahan kan sarong military court o court martial, mga tugang. So antis pa man, may hatol na sa iyang kaso. Bago pa man pinagbibistahan na, mga tugang, si Rizal, hinatulan na siya. Hinatulan na, mga tugang. So ipamugtakta na si Rizal igwa po nin sala. So digdi, mga tugang, and korte, iniyo pong court martial, nagkasaro asin dai siya tinauan nin tunay na hustisya. Kundi digdi inakusahan po asin kinundina na tulos iniyo pong si Dr. Jose Rizal. Naungunyan, kan December 26, 1896, kan pinagpuunan kan court martial ang pagbista digdi po kay Dr. Jose Rizal. Pag sinabing bista, sa korte kaya binibistan ka, bibistan ka, mga tugang, bako yan ng investigasyon. Iba itong investigasyon. Ang investigasyon, partner, ginigibo yan kan PNP, police, sa kakanda military. Pero itong pag-abot sa korte, bibistahan ka na. Dadangugun na itong kaso mo, mga tugang. Now, kan December 26, 1896, kan pinagpuunan kan court martial, kan military court, and sinasabi, mga tugang, na pagbista kay Rizal duman po sa Cuartel de España. Cuartel de España, sa Intramuros, sa Manila po ini. Igwa po ni pitong mga judges, partner, judges, pitong mga huwes ang nagtukaw po, mga tugang, sa lado kan military court. Siyempre ang mga huwes kan to military court, partner, mga militar man kan Espanya,
mga Spanish military man na mga tugang and mga uwis kadto. Si isa ito, si isa ito, sinda po iyo sinda Lieutenant Colonel Jose Toguris Arjuna, Captain Ricardo Muñoz Arias, Captain Manuel Reguera, Captain Santiago Izquierdo Osorio, Captain Braulio Rodriguez Nunez, Captain Manuel Diaz Escribano, Captain Permis Perez Rodriguez, asin Captain Serge Marmol. Este pangwalo na yan, bako na yan. 7 man lang po. Mayo na itong pangwalo. Sabi ni Pastor, sala! Dahil ko dyan kaibanan. Pangwalo na to kaibanan mga tugang. So, iyon na to. Ngunyan, ang sabi digdi, mga tugang duman sa mga nagbista, mga kuya nito mga military, kaya nga ni military court, kung pwisto po na mga uwis duman, gabos man militar, mga tugang si mga uwis. So, yaon man duman, mga tugang, yaon man po duman sa party mismo kan court, duman sa kwarto, itong akusado na si Dr. Jose Rizal. Kaibanan man mga tugang duman ni Dr. Jose Rizal ang nagtitindog na abogado sa man na militar partner kan Espanya, si Lieutenant Luis Tabil de Andrade, siya ang abogado ni Dr. Rizal, asin si Captain Rafael Dominguez, Lieutenant Enrique de Alcocer, tulo ang abogado ni Rizal mga tugang. Kabali duman itong mga witnesses na nagdadalan kanda bista, kabali po duman mga tugang, iyo mismo, duman sa mga nagdadalan kanda bista, an agum ni Dr. Jose Rizal na si Josephine Brakin, mga tugang. Yaon duman habang pinagbibistahan iniyo pong si Dr. Jose Rizal. So, apuera kayan, yaon nagdadangog itong mga miyembros kan media, kan panahon may media na pero kadaklan kadto kan na panahon ang mga media kadto mga Espanyol man, mga Espanyol man ang mga miyembros kan na media. So may mga media kadto mga tugang, ta-open man itong pagbista. So sa pagbista nagdanay po na bungog ang korte, nagdanay na bungog ang korte duman po sa depensa na inilatag po kan kampo ni Dr. Jose Rizal. Pagkatapos kayan sa dikit halipot na deliberasyon na mga tugang, nagkasararo po unanimous decision ang pinaggibo po mga tugang kan mga huwes kan military court o kan court martial. Itong 7 mga huwes nagabus mga militar, mga tugang, ipinataw po ang padusang bitay kay Dr. Jose Rizal. Disyembre 28, 1896. Nagpuon si Bista, December 26, pag December 28, ipinataw po si desisyon. 2 aldaw lang na pagdangog kan na Bista, kan kaso ni Rizal mga tugang, ipinataw ang desisyon December 28, 1896. Asin digdi, bitay po ang desisyon. Bitay partner ang desisyon tulos-tulos kay Rizal. And iniyo pong desisyon kadtong 7 mga 7 po na mga sinasabing mga judges na mga tugang, tulos na pinirmahan ni Gobernador General Camilo G. Pulabiha. Ang desisyon kan korte, kan militar, na bitayon po si Dr. Jose Rizal. Ang Gobernador General kadto ang katumbas sa mga tugang, ngunyan presidente partner. So pinatibay. Pinatibay tulos. Sige, bitayon na ngayon. December 28 yan. 1896. So ano ang sabi kadtong Gobernador General na si Camilo G. Di Pulabia? Ang sabi niya, basado nga sa minasunod na mga opinyon
na inaprobaran ko ana sentensya kanda military court degdi sa presenting kaso na kinakaatubang ni Rizal. Dahilan ini kan padusang kagadanan an ipinataw sa akusadong si Rizal Mercado. Isa sa gibo sa paagi po kan pagbadil o firing squad sa saiya bandang alas 7 nin pagkaaga ika-30 aldaw kan bulan kan Disyembre duman sa Bagong Bayan. Pitsa 30, ngunyan po, pitsa 30. Duman sa Bagong Bayan. Ang Bagong Bayan, partner, lunita na yan ngunyan. So iyan da pinagapirmahan na kanda nasambit ng Gobernador General. So digdi, mga tugang, pakapirma ka today pamanta 28 day pamambabadilon si Rizal. Pakaarami kayan, kasi sa iyang ina na pinagpirmahan na kan Gobernador General na si Camilo D. Polabia na araman na mga tugang kan ina ni Rizal. Nagpasiring po naman sa Malacanang an ina ni Rizal na si Dunya Chudora tanganing digdi po mga tugang makiulay ki Gobernador General Polabia na bawion kung mapipwede, bawion an padusang bitay na inihatol kaini sa parte po mga tugang ni Dr. Jose Rizal. Alagad, padagos pong naging matagas an buot an puso kan Gobernador General mga tugang. Asin kan Disyembre 30 ngunyan na aldaw, 1896, sa edad na 35 anyos, binadil po duman sa Bagong Bayan si Rizal. Duman sa Lunita mga tugang. Ninhuli po sa pagpirma ni Polabia na hatol po ki Rizal. Padagos siyang ikinasuya na anggot ang mga Pilipino asin kinukonsidera bilang saro sa mga kontrabida sa kasaysayan kan Pilipinas and Gobernador General na si Polabia mga tugang. Huli po kan nahatol ki Rizal asin kan gadanon si Rizal. Mga tugang, binasa po ang hatol ki Rizal. Binasa po ang hatol ki Rizal matapos na pirma ni Gobernador General Camilo D. Polabia ang padusang kagadanan kan Disyembre 28, 1896. Binasa po mga tugang ang hatol ki Rizal. Alas 6 nin pagkaaga kan December 29 kinaagahan ta 28 itong hatol So 29 mga tugang kan Disyembre alas 6 nin pagkaaga may pa yan partner. May pa. Ani ba kayo turog pa pastor turog pa kayo. So, kuyan mga tugang, alas 6 nin na pagkaaga, kan December 29, kan basahon po sa atubangan ni Rizal, ang nagbasa mga tugang, si Captain Rafael Dominguez. Iniyo po, kapitan na soldados kan Espanya. So, binasa po ang hatol, nabitay kay Dr. Jose Rizal. Si Captain Dominguez man, iyo ang sinugo kan Gobernador General na iyo po ang maging leader mamahala sa pagpreparar sa pagbitay ki Dr. Jose Rizal. Kinaagahi kan December 30, 1896. Duman na binadil si Rizal sa Bagong Bayan sa edad na 35. Naging abala iniyo pong si Rizal sa iyang mga huring aldaw sa kinaban. Dalaw siya sa Port Santiago kan sa iyang mga barkada asin mga mahal sa buhay. Ang mga barkada na dayupot ni Rizal na nagdalaw sa iya, iyo po si Father Miguel Sadira Mata, Father Luis Bisa, na sa iya pong mga naging teacher, mga nagi pong paratukdo sa Ateneo asin an sa iyang
inot na bisita, partner. Ano? Kadtong gagadano na si Rizal alas 6 nin pagkaaga, ang pinaka-inot na bisita, mga tugang, alas 4 nin paghapon, kan siya po mismo dalawon na mga tugang bisitahon, asin digdi po sa pinakahuring pagkakataon kan sa iyang ina na si Doña Teodora. Ano? Alas 4 nin pagkapon sa aga, bibitayo na si Rizal. Iyo ang pinakainot na nagdalaw sa iya. Iyo po ang sa iyang ina sa kaitong duwang barkada niya nga padi. And digdi po mga tugang, ano po, sa huring pagkakataon ka na sa iyang inang si Doña Teodora, pagkatapos digdi, pakadalaw, naglaog naman po mga tugang. Dinalaw naman siya, mga tugang, si Trinidad, ni Trinidad, tugang po ni Rizal. Si Trinidad, mga tugang, digdi na pig-abot tinao ni Rizal an sa iyang alkohol na lutuan na naglalaman kan sa iyang huring pinagsurat mga tugang. Itong lutuan, partner, garo kasirula arog kayan, itinaon niya duman sa tugang yang si Trinidad. Duman may laman ito day aram kadtong una kan mga soldado sa una kan gobyerno Espanyol, lutuan lang, partner. Pero duman natatakupan may lamanin surat ni Rizal. Ano ang surat mga tugang ni Rizal? Ang pinakauring surat ni Rizal. Ano iyan? Ang pinakauring surat ni Rizal mga tugang na itinao niya duman sa iyang tugang na si Trinidad. Iyo po ang surat na mi ultimo adios. Mi ultimo adios. Iya naginghing si Rizal, sabi niya duman sa tugang niya, igwa ngayon nin laman nin surat ang lutuan. Nakasurat niya sa English. Sa English, partner, ang pakasurat ni Rizal itong mi ultimo adios. Tanganing digdi day ini maintindihan kan sa iya mga bantay. Kung mahiling man na babasahon kadtong mga bantay kadtong mga gwardiya sibil, partner, day maiintindihan ta, day man tarataong magbasa ning English. Ito pong mga gwardiya sibil kan na panahon na mga tugang. So sinurat yan ang ultimo adios o mi ultimo adios, sinurat po ni Rizal sa lingwaheng English. Iyan tanganing di maintindihan kan mga nagbabantay na mga gwardiya sibil. Asin tataong makaintindi ning English sa mga tugang, an sa iyang mga tugang si Trinidad, asin ini ninhulita tinukduan ni Dr. Usi Rizal na magtaram ning English, makanod ning English, iniyo po mga tugang si Trinidad. Tamato si Rizal. Si Rizal baga, partner, nagklase sa ibang nasyon. Tatao ka na nagkapirang mga lingwahe. Tatao ka na nagkapirang mga lingwahe, iniyo pong si Rizal. Sa nagkapirang oras mga tugang, sa mga natatadang mga oras ni Rizal, digdi po sa ibabaw kan kinaban, nagkapirang oras matapos basahon sa saiya na hatol na bitay kan November o kan December 29, 1896. Alas 12 nin pagkahapon, eksakto alas 12 nin udto, alas 12 nin hapon, sagkod ng alas 3:30 nin pagkahapon, nawalat na sulusulo si Rizal sa iyang kulungan. Sulusulo na lang, mayo na si mga bisita, mayo na mga tugang si ina niya, mayo na si duwang barkada niyang padi, mayo na si mga tugang niya, lalong-lalo na po si Teodora na padangat na maray ni Rizal, mga tugang na iyo ang pinagkatiwalaan kadtong huring surat niya. Mayo na. Alas 3:30 nin pagkahapon yan, kan December 29, 1896, sulo-sulo na sana si Rizal sa iya po mga tugang nakulungan. Nakukulong si Rizal duman po sa Porta Santiago mga tugang. So, digdi sa mga oras na ini, isinurat ni Rizal an sa iyang tula na
digdi po tawanin titulo na mi ultimo adios. Sa oras na ini, isinurat man ni Rizal an sa iyang huring surat para po sa iya na best friend. Ano? Itong sa iyang matalik na barkada mga tugang. Ano? Dayupot na barkada. Ano po? Ha? So, nagsurat pa siya sa iyang dayupot na barkada na si Professor Ferdinand Blumentritt. Ano? Si Professor Ferdinand Blumentritt, iyo po ang best friend ni Dr. Jose Rizal. Sa surat na sa iyang isinurat sa tataramon man sa lingwaheng German na mga tugang. Ano? Isinurat. Takadakol pong aram na lingwahe si Rizal. Ano? Bako lang saro, bako lang duwa, bako lang tulo. So, si uring surat niya na ipigpadara niya sa iyang barkada na si Professor Ferdinand Blumentritt, nakasurat ito sa German na lingwahe. So, digdi, sa surat na ito, ipinapaaram ni Dr. Jose Rizal sa iyang barkada na si Professor Ferdinand Blumentritt partner, ipinapaaram niya na siya babadilon na sa aga. Babadilon na sa aga, partner. Ipinapaaram niya na dumanda sa iyang barkadang intimo, best friend. So, digdi, sinasabi kan na bayani na siya inosente. Sinasabi ni Rizal na siya inosente duman sa iyang surat. Kinumustaman mga tugang ni Rizal sa huring surat niya an agum ni Blumentritt na si Rosa Molier. Asin an mga aki ninda na si Frederick o Federico. Federico pag-abot po sa Tagalog, Frederick. So, Conradito, asin na Dolores Luling. Nagwalat man siya nin sarong libro bilang sa iyang uring pagirumdum sa iya mismo na pinakabarkada, best friend na si Blumentritt. Nag-ibi si Blumentritt kan maresibi an bareta na nagadan na an sa iyang pinaka best friend mga tugang. So itong surat ni Rizal uri na kan maresibi mga tugang ni Blumentritt. Tayaon siya digdi si Blumentritt yaon sa Germany. Uri na. Kaya napaibi pagbasa niya kadto, napaibi po mga tugang si Blumentritt. Nagadan na palan an sa iyang matalik na barkada. Kan maghupa po an sa iyang mundo mga tugang asin na pag-ibi, nasabi nasabi po kani mga tugang ni Blumentritt, so strong is the execution of our friend Rizal that we may say without hesitation from this day onwards a new era of Philippine history has begun. So iyan sisabi po kan sa iyang pinakamatalik na barkada mga tugang na si Blumentritt. Bilang pagbisto sa indang pagbiging dayupot na magbarkada mga tugang, ipinangaran kay Blumentritt ang nagkapirang kalye sa Pilipinas, maging ang sarong istasyon kan LRT, bilang pagrumdum mga tugang. Kana nasyon kana Pilipinas, digdi po kay Blumentritt mga tugang. Tinauan man in onra, ipinangaran man sa iya, nagkapirang kalye, digdi po sa Pilipinas. Kabali na digdi sa naga, may Blumentritt baga digdi sa naga. Iyan na bilang pagrumdum kan pagiging magbarkada ninda ni Dr. Jose Rizal. Ang Blumentritt, sakop yan kan na barangay kan na Tinago mga tugang, digdi sa laog kan na naga. Blumentritt yan.
O iyan na ipinangaran duman sa barkadang maray ni Dr. Jose Rizal. Now, sa mga uring oras sa buhay ni Dr. Jose Rizal, kan November kan December 29, 1896 mga tugang. Digdi binasaan hatol nin padusang bitay ki Dr. Jose Rizal mga tugang sa saiyang natatadang 24 oras sa saiyang natatada na 24 oras sa ibabaw kan kinaban matapos na basahon na itong hatol na kagadanan para sa iya, naging abala naging sibut si Rizal sa pagresibi kan mga bisita sa saiyang silda duman po sa Port Santiago. Sarong aldaw antis kan sa iyang nakatalaan na pagbitay mga tugang, duman na nagbisita sa iyang mga araraning barkada, mga dating mga paratukdo, maging an sa iyang pamilya, asin ana sa iyang kailusyon o naging agum na si Josephine Bracken. Kanda pizza 29 kan bulan kan Disyembre 1896, digdi mga tugang itinaon ni Rizal an sa iyang huring tula na digdi po sabi ko nga ni kasubago igwa nin titulong mi ultimo adios duman sa iyang bunsong tugang na si Trinidad. Anda pagkasurat kayan mga tugang retraksyon na sagkod ngunyan sarong dakulang debate anda pinagtutubudan isinurat sa aldaw na idto sa tuya pong bayani. May mga nagdidebate ngunyan mga tugang na sinasabing posibleng yang bako ito sinurat kan pizza 29 ni Dr. Jose Rizal. Posibleng yang mas amay-amay pa sa pizza 29. Iniyo pong pagsurat. So, anhatol mga tugang na ki Dr. Jose Rizal matapos na pirma ni Gobernador General Camilo de Polavija anda padusang kagadanan kan December 28, 1896 alas 6 nin pagkaaga, Disyembre 29 kana basahon po sa atubangan ni Rizal ni Captain Rafael Dominguez anhatol na bitay sa parte mismo ni Dr. Jose Rizal, si Kapitan Dominguez man iyo ang nasugo kan na Gobernador General na iyo po ang manginot sa pagpreparar sa pagbitay firing squad kay Dr. Jose Rizal amay Disyembre 30, 1896 binadil si Rizal duman po sa parte mismo kan Bagong Bayan sa Lunita, edad na 35. Naging abala si Rizal mga tugang sibut sa sayang mga uring aldaw sa kinaban digdi po mga tugang sa pagiging abala niya mga tugang iniyo po inilaan niya sa iya mismo na pagsurat. So nagkapirang aldaw matapos po mga tugang basahon itong surat digdi po mga tugang haros sige na sanang pangadji si Rizal. Si Rizal daiman na mga tugang si Rizal kung hihilingunta iniyo po mga tugang daiman kontra sa parte mismo kana simbahan Katolika o Katoliko. Daiman kontra si Rizal mga tugang duman sa mga praili asin sa mga nagpapadalagan kan simbahan duman sa mga Kastila duman kontra si Dr. Jose Rizal bako man kun kiisay mga tugang kaya digdi naging abala iniyo po nga si Dr. Jose Rizal kana mga panahon na ito asin sa iyang ipinukos sa iyang sadiri sa pagsusurat basado po sa mga tala basado po sa record mga tugang sarong banggi antis na badilun iniyo pong si Jose Rizal
duman niya na pinagsurat and parte kan na ultimo adios. Ang original na manuskrito kay ni na isinurat po ni Rizal 9.5 times 15 centimeters na papel. 9.5 times 15 centimeter o 9.5 by 15 centimeters na papel. Duman niya isinurat mga tugang itong sa iyang uring surat na ultimo adios. Digdi sinasabing isinurat ni Rizal kan bangging ito kan December 29, 1896. Sabi ko nga ni mga tugang kadakol na didibati nagsasabi na posibleng yang bako kadtong bangging ito kan gagadano nang kinagahan na si Rizal. Sinurat itong ultimo adios. Pwedeng yang 28, pwedeng 27, pwedeng 26. Ta sa panahon niyang ito, si iba, ini yung ngunya na mga tugang, ini mga nagdidiribati. Itong mga nag-aaradal kan na istorya ni Rizal, mga tugang, sabi ninda, kan panahon niyang ito, si Rizal nga namumundo na, dahil na ngayon na papamugtak, namumundo na taan iniisip nga ninda, iyo, o an iniisip nga ni Rizal, iyo na sa aga, gagadanon na siya. So, dahil na ngayon na tutuninong an isip kadto ni Rizal mga tugang. Iyan ang sabi kadtong mga nagre-research kan na buhay ni Rizal. Pero basado sa record, sinasabi mga tugang asin pinatunayan kadtong sa iyang tugang kana sa iyang kapamilya kan sa iyang girlfriend na isinurat ito December 29, 1896 Banggi. So itinupi ito, nilukot ito ni Rizal asin na isinuksok sa sarong lutuan itong alcohol burner mga tugang na iniregalo sa iya kan sa iyang barkada na si Trinidad Parto di Tabera. Kana siya dalawon kana pamilya sa uhuring pagkakataon. Inabot kani ang lutuan sa iyang tugang na si Trinidad. So sa English, isinurat, there is something inside. Sabi niya, duman sa iyang tugang na si Trinidad. Ang paguna katong mga Guardia Sibil, ano lang si sinabi niya, pero ito, ang gustong sabihin kito, igwa ngaya dyan, kakaiba sa partibismo kan laog kan lutuan. So nahiling kan pamilya ni Rizal and sinasabi na something asin ito and mayo nin titulo sa tulang sa iyang sinurat asin itinao sa partibismo kan na pamilya Rizal antula sagud na nga maiprinta ini naiimprinta ini duman po sa Hong Kong kan 1897 1897 pig imprinta po itong sinurat ni Dr. Jose Rizal asin tinawa ni Mariano Ponce nin titulong Mi Ultimo Pensamiento Mi Ultimo Pensamiento. Iyan si tinaong titulo. Ta itong titulo maayo man talagang itong surat niya maayo man in titulo talaga. Itong sinasabing Mi Ultimo Adios. So ang nagtao pagpaprinta kadtong sa iyang surat ang nagpaprinta si Mariano Ponce tinawa ni Ponce ning titulo Mi Ultimo Pensamiento. My last thought mga tugang. Kanda iniyo po maaraman na sa partibismo kanda sa partibismo kanda periodiko ito pong sinasabing periodiko na La Independencia ito pong tula kana September 25, 1898 digdi na natawanin bagong titulo binago si inot na titulo na itinaupo mga tugang ni Mariano Ponce na Mi Ultimo Pensamiento binago ito kan September 25, 1898 asin digdi na tinawan
ni na panibagong titulo, iyon na po ang ultimo adios. Ano? Iyon na yan na hanggang ngunyan, si surat na kauriyo-riyo ni Rizal, inapod na po, iyon na nakatudan kan tao na ultimo adios, mga tugang. Sinasabi, padi na si Mariano Dacanay na nakulong man dumampo sa partibismo kan Port Santiago ang nagtao kana nasambit na nga titulo. Ano? Sabi ni Father Mariano Dacanay, gibon mo na nga na ultimo adios. Uring paaram, mga tugang, ni Rizal, uring sinurat ni Rizal. Ninuli ka na pagkuriyat kan kopya, kadtong kopya ka na ultimo adios ni Rizal, napatos ini nin manlain-lain na mga kontrobersiya. Naging palaisipan kung saan tunay ang kopya kani. Sinasabing kinuha ini sa partibismo kan kailusyon o sa partibismo kan agum ni Rizal na si Josephine Bracken na iyo naghali po sa Pilipinas kan taon 1897, mga tugang. So gustong sabihin mga tugang, itong sa iyang tula na mi ultimo adios, ipinagbase ito kay Josephine Bracken na mga tugang. Nagpapaaram si Rizal sa iyang agum sa iyang nobya. Kan July 5, 1907, nagsurat ang parasurat na si Edwin Wildman sa Bureau of Insular Affairs. Iniyo po nga BIA duman sa Washington, USA. Naigwa siya ng kaput na mga dokumentos na gusto niya na ipabakal sa Museo kan Pilipinas sa kantidad na $500 US dollar kan Nobyembre 1907. Nakaresibi po nin kasimbagan iniyo pong si Wildman na gusto mo ng busisiun, hilingon, kan gobyerno kan Pilipinas, ana authenticity kaniyo pong mga dokumentos na ini. Kada nagsunod na mga bulan, mga tugang, ipinadara ni Wildman manuskrito sa partibismo kan BIA na iyuman po ang nagatud kana manuskrito duman po sa partibismo digdi sa Pilipinas, sa mga tugang. So nakipagnegosyar ang gobyerno kan Pilipinas kan mga nagsunod na mga taon nababaan ang presyo. Dai kaya kan Pilipinas kadto na bakalon partner itong surat ni Rizal. Isipon mo, ang nagsurat Pilipino alagad napakamot napaduman sa kamot kan Estados Unidos, pinapabakal sa gobyerno kan Pilipinas nin kantidad na 500 pesos itong surat ni Rizal na ultimo adios, mga tugang. So dai kaya kan Pilipinas sa mga nagsunod na mga taon na nakalipas na taon na 2 o 3, mga tugang araw kayan, sabi kan Pilipinas, gusto man na bakalun kan na gobyerno, sabi, ano daw nga kung pwedeng babaan mo nin na presyo? Gibun ta na lang nga $250 ang na presyo kayan. Mga tugang. So, nakipagnegosyan ang gobyerno Pilipinas sa huri na ko ani kan na gobyerno kan na Pilipinas kan na 1908 sa original kaning presyo man giraray na $500. Tadi na gusto po ini mga tugang Amerikanong inis na si Wildman na babaan na presyo. Kaya lang gusto talaga kan Pilipinas na mabawi itong surat, mga tugang kan gobyerno, mabawi talaga itong surat ni Dr. Jose Rizal. Kaya nagpirit, naglapigot na makatipon po ni $500. Isipon mo, kung ikukumpara mo niyan na sa presyo babaon man na maray anda $500, pero kadto kan panahon na Rizal, makantidad na po yan. Takadto kan na panahon kadtong mga teachers
kadtong mga panahon kadtong mga maestrami, mga maestromi, anda 5 centavos, igwa ka na po nin sarong soft drinks, igwa ka na nin sarong kuyan, igwa ka na nin sarong tinapay kayan, may uli ka pa, may sukli ka pa. Ano pastor? Ta dumanda kan panahon ni pastor mga tugang, manaroan presyo kadto. Iyo bagano pastor, manaro ana presyo mga tugang. Ano po? So hababa pa yan kung ikukumpara mo na ngunya na panahon ang $500 sa mga tugang, hababaon po yan. Pastor, piraan na mga kuyan kayan, 50 times mo ngunya na mga tugang 50 times 500 o yun yan na kantidad kayan. So sa presente nakatampok po, nakabugtak iniyo pong ultimo adyos sa National Library kan Pilipinas sa mga tugang. Sa National Library kan Pilipinas, nakabugtak po ito pong ultimo adyos ni Dr. Jose Rizal. Nabalik man giraray mga tugang sa kamot kan Pilipinas. So iyan na mga tugang, pigtawan talang nindoon si kagadanan ni Dr. Jose Rizal. Paano siya nagadan? Si mga huring parte ka na sa iyang buhay, digdi po sa ibabaw kan kinaban. Si kayit mo naman at yan mga tugang, si iba pang talang buhay ni Rizal. Si isay ang mga naging ilusyon ni Rizal, pagkatapos si lahi ni Rizal, bahala naman kayan si Yitbo. So ako, tinawan ko mga tugang nindoon sabi ko banga kita sa imo itong ibang parte kan buhay ni Rizal, kaya antabayanan nindo yan at yan kiyitbo sako man itong ibang parte kan buhay ni Rizal, partikular na itong paggadan sa iya. So iyan na mga tugang, an agi-agi kan buhay ni Rizal, puon kan pizza 26 kan bulan kan Disyembre kan siya bistahan sa korte asin hatulan po mga tugang nin kagadanan kan pito nga mga kan pito na mga judges na puro po mga opisyal kan soldados kan Espanya mga tugang. Sagkod ng binasa anhatol asin pirmahan kan gobernador general asin ipasunod ana nasambit ng pagbadil sa iya duman sa Bagong Bayan nangunyan Lunita na Lunita Park nangunyan na mga tugang kanda alas 6 na pagkaaga Disyembre 30 ngunyan po yan, kaya ngunyan sinisilibrar niya to an ika-129 na kagadanan kan sa tuya pong bayani, nasyonal na bayani na si Dr. Jose Rizal mga tugang. Kaya ngunyan bilang pagtaunin honra, pagtaunin honra kay Dr. Jose Rizal, holiday ngunyan na mga tugang. Holiday, maayo po nin trabaho. Salado po kan gobyerno. Sa private, depende depende mga tugang sa private ta siyempre iba man ang private, iba man ang government mga tugang. So iyan an istorya kung paano po nagpuon asin nangyari an hatol na bitay kay Dr. Jose Rizal mga tugang kan taon 1889 mga tugang. Kaya pasalamat kita taigwanin na sarong Dr. Jose Rizal mga tugang. Kaya digdibaga sinasabi ni Dr. Jose Rizal mga tugang na ang mga jóvenes, ang kabataan iyo na pag-asa partner kanda sa tuyang nasyon. Ang problema si kabataan adik na partner, holdapper na, adik na, kriminal na. Paano naging pag-asa si kabataan na nakanood na magtsyungki? O iyan na mga tugang. So sana nakuha nindo ngunyan
aram mo na, pastor. Ano? Aram na. Mga tugang, mabalik kami pagkatapos po nin pagirumdum. Para mga tugang padagos-dagos kita, digdi po sa laog kan na programa. Hoy, mga kababayan, duman sa mga kababayan ta, one day na lang mga tugang, sarong aldaw na lang po, sa tuya pong pinag-aalat, mapaaram na, bulan kan Disyembre 2025. Bye-bye na si 2025 and palaog na po ang 2026 mga tugang. Ano po? Duman sa mga kababayan ta. Ngunya mga tugang, ano po? Kadakul-dakul na sibut sa parte mismo na pagbakal kana sa inda pong mga gagaramiton sa pagsabat na New Year. Kadaklan kaya sa inda nga pinagkakasibutan kun bakong pagkakana partner ang kinakasibutan kan sa tuya pong mga kababayan na mga tugang sa pagsabat kan na New Year, iyo mismo ang mga paputok digdi, paputok duman, psing, bang, bang. So paputok digdi, paputok duman, anda perming pig kakasibutan ka na sa tuya pong mga kababayan. Ang sabi ninda, mas magayon ngaya, na maribok na pagsabat ka na bagong taon tangani ngayon si mga bad spirit si mga masasamang espiritu partner pati naman nga si mga kadimalasan kana taon 2025 makaiba na nga sa pagpaaram ka na taon kaya nga sinasabat ni na mga mariribok mga tugang. Ano po? Iyan na kanya-kanya man kaya iyan ang mga pagtubod. Bahala ka man sa pagtubod mo. Kung iyo man yan, kung maputukan ka, bahala ka pa man sa sadiri mo. Tayo man yan na gusto mo. Pastor? Bahala ka man sa sadiri mo. Pero pastor, kindly recite to us, pastor. Pastor! Kaso arin na mga tugang pinagpirmahan ang kuyang kaya pastor mo niyan kung hihilingon mo duman sa mga kababayan ta kung hihilingon mo kaya ang kadaklan mo niyan sa pinagdidibatian iniyo po nga ICC International Court partner International Criminal Court iyo anda pinagdidibatian daim naman nga miyembro sa parte mismo kan ICC and Pilipinas partner tayo ang baga duman nakakulong si tatay si Digong sa parte mismo kan International Court as in mga tugang duman sa International Criminal Court duman binibistahan duman dinadangog an sa iyang kaso na kung sa ina digdi mga tugang isinampa laban sa iya iniyo pong mga kasong ini so paano partner asin kasuarin nakabali ang Pilipinas dyan mga tugang and kasuarin pinagpirmahan siyempre mabali ka dyan mapirma ka partner pipirman mo yan na ako ngaya nagbabali sa parte mismo kan pagpapatindog kan sarong International Criminal Court o pagperma kan Pilipinas sa Rome Statute. Kasuarin niya na partner naging miyembro Pilipinas sa parte mismo kan Rome Statute. Okay, pastor, stand up. ang tindog man talaga partner. Pambira. Una ko matiwala og digya. Pambira. Eksakto man di magapon ko. Mga tugang, ang pagperma kan Pilipinas sa Roma Statute kasuarin nangyari kasuarin kita nagang miyembro asin sisay ang presidente kayan
tanganing maging miyembro kita kan digdi po sa party mismo kan Rome Statute o ana pagpapatindog kan International Criminal Court mga tugang. Uya, dangug, dangug mga tugang duman sa mga kababayan ta. Kan December 28, December 28 mga tugang kan Domingo iyan, pizza 28 kan Disyembre 2000, 2000, December 28, 2000, nagkapirang bulan bago po mapatalsik, bago mapatalsik sa pwesto iniyo pong si Joseph Estrada mga tugang. Si Joseph Estrada kan 2000 siya pa ang presidente. Kan Pilipinas, pero napatalsik baga si Estrada, ninuli po kan mga payulaman, partner, itong inaapod na si Pidal, partner, si mga payula man yan sa waiting, patapos payula kung ano-ano na ang kasapakat kaniyo mga tugang Sinapolis, partner, na nakapriso ngunyan, iyan itong pag-abot sa mga pork barrel scam, partner, so iyo yan ang bagman man kan panahon Sinapolis sa mga tugang. Naungunyan, kan December 28, 20,000, nagkapirang bulan antes po mapatalsik sa pwesto, mga tugang, si President Joseph Estrada, pinagpirmahan ni Estrada, iniyo pong pinag-aapod na Rome Statute, mga tugang. Ang Rome Statute o Rome Statute of the International Criminal Court. Iniyo po sarong kasunduan na mga tugang, sarong kasunduan na pinagpirmahan duman po sa Roma, sa Rome, Italy, kan July 1998. Na iyo po ang mapatindog o nagpapatindog kan International Criminal Court o iniyo po nga ICC. Iniyo po nga ICC mga tugang sarong intergovernmental organization asin sarong international tribunal na makukuha po duman sa Netherlands sa mga tugang. Kung sain nakakulungon yan iniyo pong si Tatay Digong Ninda. Iyo bagayan ang apod ninda kidigong Tatay Digong. So nakakulungon yan duman si Tatay Digong Ninda mga tugang sa Netherlands. So an ICC mga tugang duman sa mga kababayan ta, iniyo po iyo an kainut-inuti asin sulaminti na permanent international court na igwa po sakop, may jurisdiksyon sakop kaini asin iyo and nagbibista mga tugang sa mga individual na igwa po nin kaso na may relasyon mga tugang sa international crimes. Arog ka na genocide, crimes against humanity na iyo po mga tugang ang kinakaatubang niya ni Digong. Kaya siya nakukulong duman po sa Netherlands sa mga tugang. Ang kaso ni Digong ini po mga tugang crimes against humanity. War crimes, as in crimes of aggression. So iyan ang mga kaso na inilalaog po duman sa International Criminal Courts. So, digdi, kan mahali sa pwesto, di ang nagpirma mga tugang si Estrada kan December 28, 2000. So, kan siya presidente pa, bago mahali si Estrada, pinagpirmahan ni Estrada. So, kan mahali po sa pwesto, iniyo pong si Presidente Estrada, kasunod po kadtong nangyaring EDSA yaon na dyan na mga tugang itong mga korupsyon,
So nagkaigwanan nin kudita, nagkaigwanan nin people's power, nagkaigwa kantong pinagaapod na EDSA 2. Si EDSA 1 kikuri Aquino to partner. Pag EDSA 2, iyon na ni mga tugang ki Joseph Estrada. Digdi, mga tugang, dai ipinasa ni Gloria Macapagal Arroyo ang Rome Statue duman po sa Senado, mga tugang. Taan nagsalida ki Estrada partner, si kuyan na, iniyo pong si Macapagal Arroyo. So, dai po ipinasa ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo ang Rome Statue duman po sa Senado. Ini dahilan tanganing dai magtarayom po na mapagtibay po, mapakusog. So, digdi, pakalis nin sarong dekada, pakalis nin sarong dekada, niratipikahan kan Pilipinas, iniyo pong pinag-aapod na Rome Statue kan August 23, 2011. Nagkaigwanin ratifikasyon na mga tugang sa irarom po yan kan administrasyon kaito ni Benigno Aquino III, mga tugang. So si Noynoy Aquino na ana presidente kadto, mga tugang. An Pilipinas iyo po, mga tugang, an ika-117 na nasyon sa party kan kinaban na nagbali po sa International Criminal Court, ICC. Ika-117 anda Pilipinas sa nasyon sa kinaban na nagbali po sa party mismo kan International Criminal Court, ICC. An ikadua, an Pilipinas sa Southeast Asia. Ikadua an Pilipinas. Naging epektibo an lay, naging epektibo po an lay, mga tugang, kan Nobyembre 1, 2011. 60 Dias matapos po na isumitikan Pilipinas an instrument of ratification sa UN Secretary General. So kan March 2018, March 2018, pig-anunsyo po ni President Rodrigo Duterte na makalas na ang Pilipinas sa mga tugang gikan sa ICC. Makalas na. Kinasuan na ini yung si Digong kan na panahon. Si kaso idinara na po duman sa party kan ICC. Nagpupuon na kadto nin investigasyon an ICC. Day pa man po, mga tugang, nagbibista. Nagpupuon na kadto ning investigasyon. Mapadapit duman sa mga kaso na kinakaimbultuan po kaniyo po ni Digong, mga tugang, lalong-lalo na itong inaapod na crimes against humanity, sangkot an war on drug kaniyo po ni Digong, na kung sain kadakol po an nagadana, mga tugang. Asin maging kadtong panahon pa kan sa iyang pag-serbi bilang iyo siya an alkalde duman sa syudad kan na Davao. Kadakol na po ni mga reklamo na nakakaabot na po sa International Criminal Court. So nagpupuon ng mag-imbestigar, mga tugang. Nagpupuon ng mag-imbestigar dahil pa nagkakaigwanin na bista. So kan March 2018, inanunsyo po ni President Rodrigo Duterte na makalas na ang Pilipinas gikan po sa ICC. Ini kasunod po kan pagsasagibo kan ICC kaniyo pong pinagaapod na preliminary investigation, kasunod po kan war on drugs kan administrasyon kadto ni Digong. So official po, mga tugang, na nagkalas, antes pa man nagkalas, mga tugang, Pilipinas sa paagi kadto ni Digong na ngaya kami makalas na ngaya kami diyan sa ICC, pero iniimbestigaran na siya, partner. May mga isinalang na mga
reklamo sa ICC partner. Ano po? May mga reklamo na kontra kay Digong. Kaya digdi si Digong nagsabi, makalas na kami dyan. Mayong kamugtakan ngaya ana ICC. Paano? Iniimbestigaran na siya partner. Kadtong pag-aabuso niya na ginibo laban po sa kampanya kontra illegal drugs o ito pong pinag-aapod na crimes against humanity. Ano? So pagpoon ka ng investigasyon, sa kama nagsabi si Digong, ay makalas na nga kami dyan. Ano? Dain na nga kami dyan, mabali sa ICC nga yan. Ano? So, administrasyon po yan ni Digong. Kan March 2019 na mga tugang. Kan March, March 2019. Sering man, may jurisdiction pa man giraray. Ano? May jurisdiction pa man giraray mga tugang. An ICC sa war on drugs na nangyari po sa irarom kan administrasyon ni Duterte ninhuli ta kaibanan pa kaidto ang Pilipinas partner. Ano? Bago pa man nagkalas ang Pilipinas, igwana ni mga reklamo na ipinadara. May mga reklamo na ipinadara duman po sa parte kan ICC. Kaya nga ni nag-iimbestigar na partner ang ICC. Ano pastor? Kaya nag-iimbestigar na ang ICC. Taantis pa man na nagkalas mga tugang, yao na duman. Bako man digdi idinirikta sa korte kan Pilipinas mga tugang, ifinail kadto nga mga biktima kanda nasambit na pong mga nagkagaradan ni mga kapamilya kadtong kampanya sa kasagsagi kan tukhang, kasagsagi kan kampanya kontra sa druga kaniyo po ni Digong, kundi duman idinirikta ang reklamo sa parte mismo kan ICC, kaya ang ICC naglaog sa investigasyon na mga tugang. And may jurisdiction pa ang ICC na imbestigaran ang mga nangyaring iniyong krimen digdi sa administrasyon ni Digong ninhuli ta kan ipaabot po ang reklamo sa parte mismo kan na ICC mga tugang. Miyembro pa miyembro pa kanda International Criminal Court ang Pilipinas pastor. Miyembro pa. So kana 2017 mga tugang ang Burundi, ang Burundi iyo ang inuting nasyon na nagkalas sa parte mismo kanda ICC. Kan 2017 may nagkalas na po inot iyo ang Burundi mga tugang. Sinundan iyan kan Pilipinas sa paagi ni Digong. Minsan naman na naghali ang mga nasyon kan Gambia, South Africa sa ICC kana 2016 alhagad liwat na nagbalik giraray ining duwang nasyon na ini ang Gambia asin man ang South Africa kana 2016 na mga tugang. Nagbalik giraray ang mga ini sa pagiging miyembro. Kaya kita digdi po mga tugang, pag gusto pang magbalik ang Pilipinas, dahil manangangahulugan na ninulit na nagkalas si Digong, pero kung gusto pang magbalik ang Pilipinas, digdi po sa ICC, pwede pa man giraray. Pero, maski nga ni, dahil na miyembro kan ICC, tanagkalas si Digong, mga tugang, dahil pa man nagbabalik si Bongbong, ini mga tugang magpapadagos na sakop kan ICC ang investigasyon digdi po sa mga kaso ni Digong. Kaya baga mga tugang may mga apelasyon si Digong na kung mapipwede nga darawon digdi sa korte sa Pilipinas sa iyang kaso, ito po baga da ipinaunrahan, dinismiss ito kan ICC, dai pigpaunrahan. And may mga kaso na naman na ngaya si Digong ngaya kuyan na malalata na partner, malalata dai na ngaya kaya na magtindog sa korte ninulita posibleng rilingawon na nga si Digong. Pagkatapos si Sara Duterte pag nagduduman partner,
Ang sabi, naghapot da si Digong, kumusta nga duman sa Pilipinas anda politika. O, di ba ko pang ulianon, partner? Aram nga ni Digong ang nangyayari, digdi. Pinaglululukoan mga Pilipino, partner. So, aram nga ni Digong, ang nangyayari po digdi sa Partikan Pilipinas. So, iyan na mga tugang, pinagtawanan talang nin atensyon da iniyo pong kontrobersiya ngunyan. Na kung saan pinag-uurulayan, asin pinag-question kan kampo ni Digong Duterte ang mapadapit po sa jurisdiksyon kan sa iyang kaso na ang magbista iyo po ang International Criminal Court. Ninuli kan sinasabing mayo dang jurisdiksyon ang ICC. Pero kung nihilingon, may jurisdiksyon po mga tugang ang ICC. Pinapada tulan nindayan na kan kampo ni Digong ninhuli po mga tugang dain naman da ang miyembro. Kaya lang kan ipinag-file po itong kaso kidigong miyembro pa po miyembro pa po ang Pilipinas kan ICC, kaya may poder pa po na i-continue ipagpadagos-dagos kan ICC pag-imbestigar kaniyo po nga nasambit na nga kaso. So maliwanag po yan kung paano nangyari na ang Pilipinas naging miyembro kana Roma Statute asin paano po asin sisay na presidente nagperma digdi tanganing kita po maging miyembro kana Roma Statute o sa irarum kan pinagapod na International Criminal Court. So sa panahon yan na mga tugang, sa panahon po yan na mga tugang ni dating Presidente Rodrigo o dating Presidente Joseph Estrada. So ngunyan, aram mo na, Pastor, you know that? Do you get that? Agirumduman ko na naman parto si maestro ta pastor class, do you get that? Pag dai mo naintindihan, dapa turog ka na naman nga sa pansitan. Dapa tapos igwanin na pagkadur na kulang stick partner, nalapatak sa lupot. Ay pambira. So iyan na mga tugang. Kung paano nakabali po ang Pilipinas sa Roma Statute. Ngunyan, aram na po nindo. Paano mga tugang nga padagos-dagos kita digdi po sa laugan na programa. Ano oras na po igwara kita mga tugang ninda 32 minutos. Makalis na po ana alas 11 ni na pagkaudto. Tamang-tama na ni para po duman sa mga hihimo po ni na pangudtuan pwede naman magkakan duman sa mga nakaluto na partner. Pastor, aram mo daw kung anong klase partibismo kan pagkatao kanini Congressman na Libisti. Si Congressman na Libisti, Pastor, kontrobersiya ngunyan sa laog mismo ka na Kongreso, ninulikan kung ano-ano ang pinagtataram kani, lalong-lalo na duman sa sinasabing Cabral files partner. Si Libisti mga tugang, ning Congressman ngunyan, aki ni Lurin na Ligarda. Ang ama kaya iyo po mga tugang si Antonio Libisti. Mga tugang ngunyan kung ano-ano ang pinagpaparataram kaniyo po ni Libisti tagustuman na mga tugang na mapag-urulayan mapadapit digdi sa flood control project iniyo po nga si Libisti kung sisay-sisay pati sinasangkot na ngaya igwa ngaya ko ni na files ito pala subuot inikit partner inagaw asin sinasabi na may banta pa ining si Libisti duman sa mga duman sa mga empleyado po mga tugang kaniyo po
ni dating Undersecretary Cabral mga tugang. Ito nga sinasabing nako ang gadan. Ano po? Ini pala sabi subot kadtong mga empleyado na naglaog daan ni basta-basta duman sa opisina ni Cabral pagkatapos si mga file inaaga day man tinatao kinuruada kaniyo po mga tugang ni subot kanini Libisti and inagaw pa nga ni si papilis na kaput-kaput tabo man na itao itong may papilis na kaput-kaput iniyo pong si Cabral inagaw pa da ang mga tugang kaniyo po da subot ni Libisti ni congressman iniyo pong harus magtugang na iniyo pong si Barsaga ni Miyaw Miyaw inagaw da sabi mga tugang kadtong mga mga personnel mga empleyado po kaniyo ni Under Secretary Cabral and tinakot pa da ang mga tugang iniyo po kaya napaduman kinurupya da sabi day man da tinatao day man talaga tinao sabi day man nga tinao naglaog lang ngayon may mga pagbabanta ngayon garumatibay subot pagkatapos inahagada si mga dokumentos day man tinatao kan mga empleyado patapos tinakot pa da sinda subot kaniyong nasambit ng iniyo pong si Libisti iniyong congressman ngunyan si Isay si Libisti kumusta an sa iyang ama mga tugang si Libisti aki ini ka na gobernador ka na dating gobernador ka na Batangas an ama niya si Antonio Libisti partner naagom ni Senadora Loren Ligarda partner ngunyan ara mo na pastor agom ni Senadora Loren mga tugang ano ang pagkatao kaniyong ama kaniyo po mga tugang ni Congressman Libisti mga tugang iniyo po mga tugang si Batangas Governor Antonio Libisti iniyo po nakulong 4 na taon po ining nakulong partner nakalibre iniyo po sa kasong homicide convict mga tugang asin iniyo po dating gobernador ka na Batangas na si Antonio Libisti kan Disyembre 6, 2023 siya mga tugang nakalibre ana homicide convict na si dating Batangas Governor Antonio Libisti kan December 6, 2013. Ama yan, convicted si ama niya sa kasong homicide partner, panggagadan. Iniyo pong ama ni Congressman Libisti. Naatubang po iniyo pong ama ni Congressman Libisti na si Governor Libisti kana January 2007 matapos po ini kana pagkagadan kan sa iyang id na si Rafael de las Alas mga tugang matapos pagkagadan kana sa iyang empleyado na si Rafael de las Alas kan January 12, 2007 na mga tugang kan makua long time id ni Libisti na si de las Alas haluy na mga tugang na sa iyang empleyado iniyo pong si de las Alas alagad ka na January 12, 2007 nakuha po sa opisina ni dating gobernador kan dating gobernador sa Legazpi Village, Makati City ito pong si de las Alas na nakasalampak ini sa tukawan na mga tugang nakasalpak ini sa parte mismo kan tukawan asin may sinapo na
tama po mga tugang. Nagsapo nin tama nin apat, apat partner ha. Apat na gunshot wounds sa iyang payo. Apat na ang tama partner sa payo. Bala hali sa badil. Tulong oras kana madiskubre anasambit ng krimen. Nako ito salpak po sa tukawan sa opisina mismo ni kan ama kaniyo ni congressman na dati mampung gobernador, mga tugang kan na Batangas na si Antonio Libisti, mga tugang. So duman sa Legazpi Village sa Makati City. As in iyan tulong oras puon kan madiskubre anasambit ng krimen, nagsuko sa mga autoridad. Nagsuko sa mga autoridad, iniyo pong si Libisti, ini yung ama kani ni Congressman Libisti, si Antonio Libisti. Inako mga tugang ni Libisti ang krimen, asin sinasabing digdi po idinipinsa niya lang an sa iyang sadiri sa nangyari ninhulikan, nagdidemand subuot nin 1 million peso an sa iya pong empleyado. So dai nagtubod an korte kaya na mga tugang. Haloy ng empleyado trusted taon na ang nakakaagi, pirang taon, dekada na ang nakakaagi mga tugang, nagdadanay na digdi po nagtatrabaho sa iya, loyal sa iya. Kaya lang digdi po mga tugang, dipin sa kani nagahagadanin 1 million na pinapahimutikan man po yan ka na pamilya. Ta itong ginadan niya na nasa iyang empleyado, dahil naman makataram, pariyo kaning ginigibong yan, kaniyong aki na si Libisti mga tugang, si Congressman Libisti, pinagpaparadoonan, ito po dang Cabral files na dahil naman makataram si Yusik Cabral, tagadan na nga ni. Iyo man yan ang ginigibong mo yan kaniyo pong aking ini na si Congressman Libisti. So may pinag-arugan, may sinugadan, iniyo pong si Libisti nagsugad sa iyang ama na nakagadan, convicted an sa iyang ama, nagadan niya kan ama niya, ito mismo na mga tugang na sa iyang empleyado na haloy na po na nagsiserbi sa iya. So digdi po mga tugang, sinampaanin kasong murder ining si Libisti, asin naggulong, naghiro po ang kaso, nagkaigwanin bista na mga tugang. So sa kakaigwanin na bista, kana sambit na nga kaso, inabot nin haros 2 taon ang bista kan kaso. Kan January 14, 2009, January 14, 2009, hinatulan po mga tugang, iniyo pong ama ni Congressman Libisti, nangunya na mga tugang na dati man na gobernador kadto kana Batangas, hinatulan siya nin kasong guilty. Napatunayan kan korte na ginadan kani itong sa iya mismong empleyado mga tugang. Iniyo po sa kasong guilty sa salang homicide mga tugang. Iniyo po pigsintensyahan. Iniyo pong ama ni Congressman Libisti na si Governor Antonio Libisti, sinintensyahan ini nin anom sagkod ng 12 taon na pagkakapreso mga tugang. Pinakahababa ang kasong homicide o ibinaba ang kaso mga tugang na isinampa digdiki Libisti murder. Kaya lang naibaba kan korte mga tugang sa kasong homicide. Ninulita dahil nagtrayumpo ang prosecution na patunayan na igwa po ni treasury prima decision na mga tugang aning premeditation as in cruelty duman po sa nangyaring krimen.
Siringman, ipinagpapahayag po ni Makati Judge Elmo Alameda na determinado iniyo pong si Libisti nagadanon. Determinado, partner. Desidido. Iniyo pong ama ni Congressman Libisti na si Governor Libisti, desidido po nagadanon. Iniyo pong si Dilas Alas ninhulita apat nagayo nintama an sinapo kan biktima asin gabus, partner, sa payo. Talagang dahil niya bubuhayon, talagang desidido, tamaan na desisyon kan korte. Desidido po ang suspect na ama kaniyong congressman na si Libisti nagadanon na mga tugang ang biktima. Ninulikan apat na tama kan bala na nakuha sa iyang payo. Saro lang kung dai mo talaga gagadanon, dai mo tutuyo na gagadanon, saro lang, pwede mo nga badilon iyan sa parte kan biti, sa hawak, sa abaga, pero kung sa payo, may intensyon ka talaga, plano mo talaga nagadanon, and nasambit na nga persona. So, apat pang gayo, mas lalong matibay ang ebidensya na talagang desidido, nagadanon, kaniyo pong ama ni Libisti, an sa iya pong empleyado. So, iyan sabi po iyan ni Makati Judge Elmo Alameda na talagang determinado ining si Libisti nagadanon. Iniyo pong si Dilas Alas ninhuli po kan apat na gunshot wounds na sinapo kan biktima sa iyang payo. Asin, sabi ni Alameda, bastantina an sarong gunshot tanganing digdi, mga tugang, sa imo mismo na depensahan an sa imong sadiri sa paliwanag kaning self-defense. Totoo man talaga, mga tugang. Totoo man talaga. Saro lang na putok nin badil, bastantina, payo pati an punterya mo, payo. So gustong sabihin, talagang tutudason mo, apat pang gayo ni na putok ni na badil, apat na gayo ni na bala, and mismong ipinagtao mo sa payukan na biktima. So talagang digdi malinaw po, mga tugang. Sabi, bastantina, iniyo pong nasambit ng ebidensya. Nag-apila iniyong si Libisti sa Court of Appeals. Si ama kanin ni Libisti, gobernador man kadto sa Batangas, mga tugang, na nadaog mga tugang ni Vilma Santos. So nag-apila ini mga tugang si Libisti sa Court of Appeals. Alagad mga tugang sa iyang apelasyon. Dai po ini pinaburan kan korte, kan Court of Appeals, ibinasuraan sa iyang apelasyon. So dinara mga tugang ang apelasyon sa Korte Suprema, makwarta, mapirak, mayaman, milyonaryo o bilyonaryo ining si Libisti, kayang tustusan ang kwarta sa korte, mga tugang. Iyo baga, pastor, busayi, mayaman, si Libisti, mga tugang, mayaman yan. So kayang-kaya natustusan. Kaya inapil niya giraray. Daog na siya sa duang korte, duman sa Regional Trial Court, na daog na siya, inatulan na siya na guilty duman, na mapriso nin anom sagud ng 12 taon. Naungunyan, inapila niya sa Court of Appeal sa mga tugang, pero pagabot sa Court of Appeal, digdi po, mga tugang, ini yung nasambit ng persona, ibinasura itong sa iyang appeal, sa iyang petisyon, ibinasura. So gustong sabihin, an marihinar man giraray, ito pong hatol kan lower court, kan regional trial court, mga tugang. Naungunyan, dai pa kontinto palibasa mayaman, makwarta, mapira ka, bilyonaryo, kayang-kayang gastos ni na abogado o magkuani na abogado, maski piraan na bayad ka na abogado. So inapila niya sa parte ka na Korte Suprema. An mamundo digdi, mga tugang, tadigdi, idininay man kan Korte Suprema, ibinasura man giraray kan na Korte Suprema
an apelasyon kaniyo pong ama ni Libisti, mga tugang. Pariyo ang kaso ninday, haros pariyo ang kaso, ang dinududo, mga tugang, itong gadan na, ngunyan si Libisti, nagpaparapaluwas nin kung ano-anong impormasyon, iniyo pong si Congressman Libisti, nagpapaluwas kung ano-anong impormasyon, asin ang dinududo, iyo po mga tugang, itong gadan na, si Secretary Cabral, mga tugang, nahali daan mga dokumento kay Cabral, mili si Cabral, dai na po makakatarama, mga tugang. Iyo man ang dinududo, pariyo nakakua, minana kung ano si isip kasi ama, minana kaniyo pong aki na si Libisti, mga tugang. So ngunyan, nag-apila ang kampo ni Libisti sa Court of Appeals, nag-apila sa parte mismo kan Korte Suprema, i-deny, mga tugang, ibinasura itong sa indang apelasyon, kanda Disyembre 6, 2013, mga tugang, iniyo pong nasambit ng persona, nakalibre na. Anom na taon siyang napriso, kanda December 6, 2013, nakalibre, iniyo po sa edad na 73 anyos. Gurang na ining si Libisti matapos aprobaran kan Board of Pardons ang parol na sa iyang parole application. So gustong sabihin na, mga tugang, parolado iniyo, nakaluwas ini bako man, ninulita digdi po pinawaran siya nin sala, partner. Nag-abil lang nin parol, tagus-gus na, igurang na baya, gurang na 73 anyos, kan panahon kay ito kan 2013 na partner, ang 73 anyos, pag senior citizen ka, araw ka na mga edad, pwede ka na natugutan na mag-apply nin parol o paluwason ka sa karsil, ninuli ka na gus man na, gurang na partner. So natugutan ini, nakabali ini sa parte kan mga parolado, tinawanin pardon sa mga tugang. Kaya nakaluwas iniyo po, mga tugang. Pero sa totoo lang, ta-convicted siya, kriminal si papa niya. Ta-convicted ka, partner, napriso ka, parolado ka, kriminal ka. Kriminal, mga tugang. Si Libisti nagserbing gobernador kan Batangas kan 1972 sagkod ng 1980. Siya po ikinasal kay Loren Ligarda kan 1989, mga tugang. Asin biniyayaan nin duwang aki kana taon 2001, mga tugang. Asin digdi sinasabing, mga tugang, iniyo po pinagasasabi ka na 2001 kaigwa ni duwang aki kan 2001 kan magsuwayan ang duwa taon 2008 kan maaprobaran an sa indang annulment. Ninuli po, mga tugang, dahil nagkakaintindihan si Loren, dara naman medyo iba, sinasabing ginigibo kaniyo ni ama niyang si Antonio Libisti, mga tugang, kaya nakipagsuwayan si Loren na Ligarda. Ngunyan nama na kaniyo po ni Congressman nama na, mga tugang, ni Congressman Libisti si ugali kana sa iyang ama. Lalong-lalo na pag-abot po, mga tugang, sa mga paninindugan. Iyo man ang ginigibo, kung ano si gibo kasi ama, iyo man ang ginigibo ni Congressman Libisti, mga tugang. Kaya tawan talang nin background kun si Isay iniyo si Libisti, mga tugang, and ana sa iya mismong ama. Ano an sa iyang ama, and ana isip kan ama niya, saka an ideya man, isip man
kaniyo po ni Congressman Libiste. Ngunyan, Pastor, aram mo na. So, aram na ni Pastor mga tugang. Ngunyan, mapaaram-aram naman kami. Inabot na kami nin oras, nin pamamaaram digdi po sa laogan na programa. Duman sa mga kababayan ta, maray na aga po, good morning, pwede na magkakankakan mga tugang, pwede na pong magkakankakan si mga kababayan ta. Oras na, pirang minuto na lang, alas 12 na, kaya itong day pa nakakaluto dyan, mga tugang, i-re-excusar na po tabi ka mo, i-re-excusar na ta, masakit na panahon na ngunyan, kaya dapat pag-arog ka ni, nagtataga hurungit-hungit na. Bueno, mga tugang sa pangarangkan sa tuyong kaibanan sa Engineering Department, yaon dyan si Sir Chief Engineer Ariel Camarote. Asin man mga tugang si Sir Pastor Serge Marmol. Ako po si Pitik Junel Cuba, nagaantay bay kamo sa partibismo kan programang papitik-pitik lang. Alaga dantes kita nga magpaaram mga tugang, uya po an sa tuyang daily bread, pasalamat sa mahal na Diyos. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng kumilala at sumampalataya sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Ang banal na salitang inyong narinig ay hango sa Biblia, Aklat ng Juan 6:40. Amen. Salamat sa mahal na Diyos, mga tugang, sa mga biyaya asin man sa tabang na matapos ang satuyang obligasyon ngunya na aldaw. Kaya sa gabos, Happy New Year po mga tugang. Ako po si Junel Cuba. Salamat po sa indong pagantabay, mapa sa tuya pulugod, an biyaya asin bendisyon kan mahal na Diyos. Basta bareta, sigurado. Papitik-pitik lang sa BBS.